Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Meron tayo mga videos na pinasa sa akin na ating pag-uusapan. Unang-una, ito sa listahan. Ito ay nangyari sa Davao City. Umiiyak na nagmamakaawa daw yung yung isang tsuper sa Davao. Nakalagay dito, imbes daw na 300 lang, 3,000 daw umano ang siningil ng taxi driver. Tingnan natin yung video. Ano ba to? Taxi driver ang lalaking nakaluhod habang umiiyak. At naging pasahero naman niya ang lalaking naka-jacket. Ito ang nangyari sa kanilang pagharap sa LTFRB 11. Kaugnay ng reklamo ng pasahero. Ito, awareness. Sa bagay, Bisaya yung pagkakaano eh. Nag-post daw yung anak ng lalaking pasahero. Para ikwento ang umano'y paniningil ng driver. Nang halos 3,000 para sa pamasahe. Mula sa Davao International Airport patungong Ecoland. Wala akong knowledge regarding do sa distance, no, kung malapit. Pero sabi dapat 300 lang daw. Nasa 300 lang dapat ang pamasahe roon. Sabi ko, sobra naman. Wala raw kaming magagawa. Binigyan niya ako ng sukli 3,030. Sukli daw sa 3,000. Wala na, oy. Kay may mo, kay mo yung kuwan niya. Ikaw, kung bayad na daw. Pati lang isugan niya. Kuwan niya, mubayron daw niya. Pilay nakita nimo dito sa Mitrohan? Magkano raw ang Isugan niya, kuwan niya, mubayron daw niya. Pilay nakita nimo dito magkano raw ang nasa sa metro? Mitrohan? Pogit ang kuwan, 2,970. Kasya ba sa ano? Ay, oo, pwede. 'Di ba? Kasi nakakasingil ng 1,000 plus eh. Akala ko hindi kasya doon sa numero ng metro. Kasya yata, no? Tama ba ako? Kasi nakakasingil siya ng 1,000 plus eh. 2,970 ang sinukli niya, 30. Ginagamit niya ang kanyang metro at ito ay tumatakbo ng napakabilis. ang gituktoy niya. De feeling ko ang nakalagay doon sa metro 297 lang talaga. Siguro matanda na si tatay, no, at medyo hindi naman siya siguro palagi nagtataksi. Pinalabas sa kanya 2,970. Kasi sobrang bilis naman nun kung ano. Kain tara, Diyos. Kuwan ka dahil namin ito niya. Kusog kayo ang kuwan ba? Tuyo. Inaksyonan ito ng LTFRB 11 nang mag-viral ang post. Na-trace nila ang taxi at ipinatawag ang driver nito. Sa muli makikita ng pasero taxi driver yan eh, di ba? Huli na yung feeling ko tatanggalan ka ng lisensya nito, men. Hindi ka na makakapagtrabaho. Nagmakaawa ang tsuper na wag nang ituloy ang reklamo. Sabi ng driver, 270 lang ang pumatak sa kanyang metro. Mali ang nakita ko, sabi niya. Ano ba nakita mo? Sabi niya. Unsay tan-awon ta nimo ato? Ang akala ko, nagbayad sila ng 300 daw. Sabi sa inyo eh. Sinuklian ko ng 30. Akala niya 300. Men, ano ba? Sobra naman yung palusot na yan. Alam mo kung mas maganda kung inamin mo na lang na natukso ka na mas madaling patawarin yun eh. Kesa yung gagawin mo pantay yung ano ba? Gagawin mo pantanga yung pasahero. Nakalagay dito, ang akala ko nagbayad sila ng 300. Sinuklian ko ng 30. Ano ba? Come clean na. Hindi na nakakatulong yung ganyan. Kailangan magdahilan ka pa ng ganyan. Ano ba?
Ang 300. Oo. Kung gikampiyon na, kung 3,000 man day. Kano sa mga nakabantay nga 3,000 imo? Kailan mo napagtanto na 3,000 ang nakuha mo? Hindi naman magbabayad ng ano yun eh. Hindi naman magbabayad yun ng 3,000 kung hindi mo siningil ng 3,000. Aware yung pasahero mo na 3,000 ang binayad niya eh. 'Di ba? Syempre aalma 'yon, hindi ganito kasi ang takbo ng istorya. 'Di ba? Nagbayad yung pasahero ng 3,000 sa'yo, eh wala silang magawa dahil 3,000. Alam nila yung laki ng 3,000 eh. Ba't mo sasabihin na na akala mo 300? Diba, ikaw na nga humihingi ng tawad, ginagawa mo pantanga yung yung ginawan mo ng kalokohan. Ba't ka hihingi ng tawad kung nagkamali kayo parehas? Mong gunit. Pag di ako support na nakutan, kaya mong limit. Nung magre-remit na ako, Basa atong nasa metro, 2,970 yun. feeling ko, ang nangyari kasi dito, feeling ko, kasi may extra zero yun eh. Makakita ba tayo ng metro ng taxi? Dahil lang ha. Hanap nga tayo ng itsura ng metro ng taxi. Metro ng taxi. May picture ba? Ito kasi ito yung nag-ano dito. Yung may 00, di ba may point yan? Hindi ito ang taxi na alam ko eh. Ang alam kong metro ng taxi. Ito. Halimbawa ito, no? Ito, pati itong kulay red. Yan. Ito yung mga alam kong taxi. Actually, hindi ko na naabutan yung mga... yung ganito, sometimes kasi nakakalito ito eh. Yung may point na ganyan. Lalo na pag matanda yung titingin. Siyempre, ang lumabas siguro doon, di ba sabi ni Manong, 2,970 daw yung lumabas. So, kung ito ay 297, feeling mo talaga 2,000 dahil yung zero niyan meron pang zero eh. Siguro ito yung metro. Alam ko itong isang metro na to, yung pula, isa lang ang decimal point nito. So pwede nangyari 2,970.0 ang nakalagay dito. Dito sa pula. Tama? So pagka tiningnan nga naman ng matanda yan, lalabas yan 2,970. Pero alam ko ito ay point, isa lang ang decimal point nito kung kulay pula. Tapos habang umaandar yan, di ba, nagbiblink-blink yung red niyan. Yung kulay pula na metro. Ito mga bago na ito eh, itong mga ganitong metro eh. Di ba? Mga bago na to eh. Pati itong digital na to. Ito yung classic, di ba? Feeling ko ito yon kasi isa lang decimal point ito eh. 297 yung nakalagay, eh may zero pang isa. Pagkakabasa siguro ni tatay, 2,970. Nung napansin niyang 2,970, hindi siya kinorek nung taxi driver. Hindi po, 209. Sinamantala din ng taxi driver. Binayad na. Ay, nako. Tapos, nareklamo siya. Di ba? Siyempre, di ba, pag may mga kababayan tayo na siyempre matanda yan, hindi naman, or siyempre mga first time sumakay ng taxi, or matagal nang hindi nakasakay ng taxi na medyo kailangan i-refresh yung wag niyo naman pagsamantalahan yung kahinaan ng kababayan natin na kung nagkamali, i-correct natin na para din sa benefit niya, wag nating sasamantalahin. Basa atong nasa metro, 2,970 yun. O nagkabalo man siya nga, 3,000. Kung nagkamali man siya at 3,000 ang aking ibinayad, ibalik niya yung sobra. Correct. Siguro nagkusa na siya na 3,000 ang ibigay, no? Di ba? Baka galing sa ibang bansa to si tatay. Kaya galante. Lakong yatag. Iyan tangi ko ng sobra. Tumangging makipag-areglo ang pasahero, patay ka. Wala eh.
Diba? Kahit mag-utak teleserye ka pa dyan. Ang gusto niya, di na payagang makapag-drive ang tsuper. Sakaling mapatunayan may violation ng taxi driver. Wait lang. Kung napagkamalan niyang 300 yung bayad sa kanya, oo nga, makatwira na 30 yung sukli niya. Tama? Oo nga, no? Pero dapat chine-check mo yung ibabayad sa iyo, men, eh. Chinek mo dapat, eh. May pagkukulang pa rin. Iniisip ko naman kung talagang aksidente nga naman. Kasi kung lumabas sa metro, di umano ay 2,970. 2,970. Mahina ako sa math, eh. Ilan ba dapat ang sukli nun kung 3,000 ibabayad mo? 30 pa rin, ano? Kung 297, 3. Oh, tama! Kung 297 at akala mo 300 yung binigay sa'yo, 3 dapat ang isusukli mo. Tama! Naghang ako ng konti kasi mahina po talaga kasi ako sa math. Ngayon, dahil sinuklian mo siya ng 300 pesos, pinagpapalagay mo talaga na 3,000 yung binayad sa'yo. Kaya sablay itong palusot mo na akala mo yun ang lumabas sa metro. Posibleng ma-revoke ang kanyang lisensya or pagmultahin ng kanyang operator. Wala yun, no? Nakakaawa din naman, 'di ba? Siyempre may gusto din siyang bilhin siguro or ano, kaya lang kahit kailan hindi talaga makatwira na manlamang ka sa kapwa, eh. 'Di ba? Hindi talaga makatwiran. Sisingilin at sisingilin ka. Hindi man sa ano, pero sa ibang paraan kakarmahin ka pag nanlamang ka, 'di ba? Hindi talaga ano yun. Next video tayo, mga men. Pasensya na. Nag-aayos pa po kami. Nag-aayos pa po kami, kuya. Nag-aayos pa kami. Nag-aayos pa kami, kuya. Ba't kakasuhan mo? Nasa public yan. Yan ang panakot, eh. Gusto mong kasuhan kita, nagbibideo ka. Ano yung kakaso mo? Wala na expectation ng privacy. Ganun, mga kababayan, no? Pagka nasa middle kayo ng commotion, si Attorney Shell Jokno yung nagsabi, pwede kayo mag-video ng ganyan. Huwag kayong papadala sa takot. Kahit nasa, ano kayo, nasa airport kayo, basta nasa public yung place, di ba? Ipaalam nyo na, sige, ipaalam nyo na nagvi-video kayo. Pero kahit na hindi mo na ipaalam, eh, basta nagvi-video kayo at nakita niya naman nagvi-video kayo, hindi ka pwedeng kasuhan nun dahil nasa public, eh, wala expectation ng privacy dyan, eh. Di ba? Walang ano to sa yung panakot na Data Privacy Act. 'Di ba? Nasa public kayo, eh. Pasensya na. Nag-aayos pa po kami. Nag-aayos pa po kami, kuya. Nag-aayos pa kami. Nag-aayos pa kami, kuya. Nag-aayos pa kami, kuya. May karapatan ka mag-video. Meron ako karapatan mag-video. Paalam ka ba? Nagpaalam ka? Meron ako karapatan mag-video. Kasi Tigilan mo ako, kuya. Tigilan mo ako. Huwag mo hawakan. Hindi mo ako pwede hawakan, kuya. dahil mo siyang kaso eh. Nag-aayos kami dito. Nakikiusap lang kami. Nag-aayos po kami dito. Ayos, kaya pa kayo kinakausap na mahinahon. Ayos mo siya. Hindi po kami nasigaw, kuya. Nakikiusap lang kami. Pasensyahan nyo na po kami. Baka di mo alam yung Data Privacy Act. Alam namin. Data privacy? Wala kang privacy dyan sa lugar na yan. Ba't di ba? Paulit-ulit na lang yan, men, eh. Ano ba? Ano nga natin, kausapin nga natin si Attorney Shell Jokno para hindi na kayo matatakot pagka tinatakot kayo ng ganyan.
Wait lang. Di ba? Shell joke, no? Actually, marami yun eh. Na-discuss na natin yun eh. Shell joke, no? Video recording. Kung pwede, ito. Kahit nga private, individual. Ngayon napakadali naman. Doon tayo sa mismong ano. Minsan, di na natin inisip, basta record na lang tayo ng record. Kailangan malaman ninyo na mayroong mga batas na dapat. Unang dito ay hindi, meron tayong anti-wiretapping law. At ang nakasaad dito ay hindi pwedeng mag-recording ng isang private communication or private conversation na walang consent o pahintulot ng lahat ng Private conversation, yun na, mag-record ng private conversation na walang consent. Diba? Private conversation. recording na yon. So kung may kausap kayo, private conversation yan, dapat may consent siya bago kayo mag-record. Pero iba naman ang sitwasyon kung kayo ito ay public conversation or public communication. May isang kaso na umabot sa Korte Suprema. Ang nangyari ganito. Meron ng jurisprudence tungkol dyan. May isang journalist, medyo nagkaalitan siya sa isang pulis. Pinag-iinitan siya ng pulis sa loob ng isang police station. Ni-record ng kasamahan niya at ginamit na ebidensya sa isang kaso. Ang tanong ay, pwede bang gamitin yun na evidence, yung recording na yun, at wala naman pahintulot ng pulis? Ang sabi ng Supreme Court, yan ay isang public communication o public conversation at pwedeng gamitin yun kahit walang consent ang pulis. So dun sa inyong tanong, let's say meron traffic stop, nasa public place naman kayo, kausap nyo yung pulis, pwede bang i-record yun? Sa tingin ko, pwede, dahil yan ay public communication o public conversation naman yan, at kahit walang pahintulot ang pulis, you should be able to record that conversation. Diba? Pagka walang expectations of privacy, pwede. Dahil kung titigasan nyo ng ulo, ipa-disable nyo lahat ng CCTV sa mga pampublikong lugar. Kung hindi kayo naniniwala na pwede mag-record. Dahil yun, recording din yun, di ba? Walang pahintulot yun na nakukuha ka ng CCTV. Di ba? Pati mga dashcam, yun. Ano yun na rin yun? Patanggal nyo lahat. Alam ko po yan, wag po kayong mag-alala. Nag-aaral po ako, kuya. Hindi po pinapakita ang mga mukha nyo. Kahit ipakita nga sa social media yan eh. Tamo yung kay Yana. Yung ini-expect nila na na idemanda yung kaaway ni Yana. Wala eh. Hindi talaga doon. May kausap tayong legal, 'di ba? Hindi pasok sa Data Privacy Act yun. Nasa nasa public eh. Yung pagtatakip ng mukha kasi, common courtesy na lang 'yun. Wala naman sa batas na kailangan takpan mo ang mukha. 'Di ba? Pero dahil common courtesy na lang, ayaw mo na lang mapahiya yung tao siguro or tatakpan mo na lang. Pero hindi siya required. 'Di ba? Parang dito, hindi naman batas ang pagsasabi ng po at opo, pero ginagawa mo na 'yun bilang paggalang. 'Di ba? Nasa iyo na 'yung bilang human. Pero kung sasabihin mo na ganyan din ginagawa ng mga journalist eh. 'Di ba? Ngayon yung mga kriminal, 'di ba, inaano na nila, binablurred na rin nila yung mukha. Hindi po. Hindi po, wala pong may mali dito, kuya. Nag-aayos lang kami. Hindi ko po alam. Hindi po kami 100 po. Wag po kayo mag-akusa, kuya. Hindi po kami kamote. Pagpasensyahan nyo na po, may sira po yung gulong na kasama namin. Kasama po namin yan, kuya. Okay na ba? Okay na. Pero sa kabilang banda naman sabay baling sa kung hindi naman makakatulong yung ibang kasamahan mo diyan, sa bagay isang biyahe sila, 'di ba? Sa part ng guard, konting pang-unawa din lang naman. Pero halimbawa kung talagang hindi pwede sometimes kasi yung mga guard na yan parang robot yan eh.
kung ano yung in-instruct sa kanila, basta bawal, bawal. 'Di ba? Yan ang inaano sa mga guard eh. Kumbaga, kung anong pinrogram sa utak nila, pag bawal, bawal. Now, kung ganon, bakit naman kasi buong barangay kayo ano dyan, isa lang naman yung may ginagawa. Siguro kung dalawa lang kayo dyan na inaayos yung bike, 'di ba? To be fair naman sa mga guard, siguro yun ang inaano ng mga gwardya. Pero maganda sana din nag-intindihan na lang. Yung glue pre, akin na yung glue pre. Akin na yung glue. Akin na yung glue. Nasaan yung glue? Pre, yung glue ng ano. Takot na takot sila doon sa video eh, no? Yung Wei Cheng, akin na yung Wei Cheng. Siguro feeling nila mapapagalitan din sila no kung isang barangay kayo nakatambay diyan. Next video. Ito parang debatable na naman to eh. 'Di ba naghikayat ang LTO na isumbong lahat ng mga reckless na nagda-drive? Baka maka-copyright tayo. So ito si Kuya, 'di ba, gumaganyan-ganyan. May mga nagtatanggol dito. Ang sabi, nasa ano naman siguro yan, nasa liblib na lugar, wala naman daw maapektuhan. 'Di ba? Pero nakalagay kasi sa basta public road eh. 'Di ba public road 'yan? Sablay pa rin eh. Siguro kung nasa racetrack 'yan na gumaganyan-ganyan. 'Di ba? Tingnan na lang natin na LTO kasi marami nakikipagdebate sa comment section. Control the environment naman daw yung ginanyan niya. Kahit nasa public pa rin. Yung kay Yana nga eh. 'Di ba? Yung pagka liblib na lugar din 'yun, 'di ba? Walang side mirror. Nagkaroon din siya ng violation. Hindi kayo kung ano tingin niyo dito mga kababayan ko. Kalusot-lusot ba 'yan? Anyway, next video. To. Ano to? Nahuli ka ang isang bus driver na naglalaro sa cellphone habang nagmamaneho. Nakunan po yan ang isang pasahero sa bus na biyaheng Cavite. Ayon sa uploader, nakaupo siya sa harap ng bus nang mapansing ginagamit ng driver ang kanyang cellphone. Noong una, hindi raw niya tiyak kung anong ginagawa ng driver pero kalaunan, nakita niyang may nilalaro ito sa cellphone na mukha raw online gambling. Natakot daw ang pasahero lalo't ilang beses daw nawala sa linya ang bus at hindi agad nakapagpreno ang driver kapag may sasakyan sa harap. Kalaunan, sinita rin ng pasahero ang bus driver kaya tumigil din ito. Nakarating na raw sa LTFRB ang nasabing video. Ano mo, ang dinudulot ng online gambling? Kasi alam mo, madali kasing i-access yan eh. Load ka lang sa GCash, may internet connection ka lang, 'di ba? Paano sa Globe? Smart kasi yung ginagamit ko eh. Yung Globe, yung Go50, yun ba yun? Pero mo 50 pesos. Makakapag-online ka na tapos maglagay ka lang sa GCash mo. Kahit saan ka, kahit nasa CR ka, kahit nakahiga ka. 'Di ba? Yan ang convenience kasi ng ng online gambling eh. Hindi malayong-malayo na siya do sa traditional na gambling na alam natin na pupunta ka pa ng casino. Kahit nga weteng, aabangan mo pa yung yung kubrador eh. Yan talagang anytime, kahit madaling araw yan, ma-access mo yan eh. 'Di ba? Next, lasing na pulis daw ng gulo. May oras pa ba tayo? Magandang hapon po. Isang pulis sa Quezon ang nahuli na nanggulo sa isang tindahan. Ang nakainom na pulis ilang beses nagbanta at nagpaputok ng baril. Nakatutok si Jamie Santos. Alas 2 ng madaling araw kahapon, nakuna ng CCTV na nagsisigaw ang lalaking ito sa labas ng isang tindahan sa Lucena City. Tila may hinahanap siya. Asan yung kasama mo? May hawak siyang baril at itinutok sa mga tao sa loob ng tindahan. Asan yung kasama nung tumira sa akin? Umalis na po, nandun nagpunta. Ilang beses din siyang nagbanta.
papatayin kita. Alam mo, nakaload na itong baril ko. Gago, no? Hindi ko kaya nang patayin to. Pinagsisipa niya rin ang harapan ng tindahan. Ilabas mo yung doon na yun. Nandun yung babae lang nandyan, pero wala po yung lalaki dito nag-ano sa inyo. Hanggang sa paputukin ng lalaki ang baril. Gago. Ang nasa loob ng tindahan, ikinandado ang harang na grill sa tumakbo papasok. Base sa investigasyon, kinilala ang lalaking nagwala na si Patrolman Rodolfo Avila Maglang-Awa, pulis na nakadestino sa Lopez, Quezon. Lasing daw ito at bumibili ng yelo noong una. Pero isang lalaki raw ang dumating para bumili ng segarilyo at biglang tinutukan ng baril ng pulis. 2 customer pa raw ang dumating at pinagbantaan din ng pulis. Kaya pinapasok sila na may-ari ng tindahan sa loob. Sila ang nakitang kausap ng pulis sa kuha ng CCTV. Ang pulis isinuko ng kanyang kapatid sa presinto. Nakuha sa kanya ang ginamit niyang baril. Inireklamo siya ng mga biktima ng tangkang pagpatay, panunutok ng baril, pananakit at pagpapaputok ng kanyang service fire. Gago. Tiniyak ni Police Colonel Romulo Albacea, Quezon Provincial Police Director, na mahaharap sa kasong kriminal at administratibo ang pulis. Kakaibang tapang talaga ang dinudulot ng ng alak plus baril, no? Wala, pagdusahan niya yan. Nagmamadali tayo. Last video, yung tungkol sa mga missing sa Bungero ulit. So, ito, update man lang tayo, no? Walang kahina-hinalang nakuha sa Taal Lake ngayong araw ang mga diver na naghahanap sa mga nawawalang sabungero. Inilabas naman ng Philippine Coast Guard ang underwater video ng pagsisid nila sa lawa. Mula sa Laurel, Batangas, nakatutok live si Bon Aquino. Bon. Ivan, sa unang pagkakataon, ipinakita ng Philippine Coast Guard ang isa sa kanilang underwater video ng kanilang search and retrieval operation para sa mga nawawalang sabongero na umano'y itinapon dito sa Taal Lake. Sa drone at underwater footages na kuha kahapon ng Philippine Coast Guard, makikita kung gaano kalabo ang tubig na sinisisid ng mga technical divers sa ilalim ng Taal Lake. Merong mga talagang sucks doon sa bottom, probably from feeds, no? Pero sa feeds. Nako, mukhang sasablay yun yung iniisa-isa na check natin, yung mga... Binasa ko ng mga comments ito, ba't kaya galit sila kay Raquel Porton, no? Diba? Laman, kinakapa ng ating mga divers para to really help. Ganito rin daw kalabo ang tubig sa kanilang diving operations ngayong araw. Pero kumpara noong mga nakarang araw, wala silang nakuhang suspicious objects. Nag-move tayo ng northeast, no? 10 meters northeast using the jack stay search method na tinatawag, which is a straight line then going back. Initially dun sa area na yon, negative yung nakuha natin, so we will be adjusting to another part, no? We will move again. So hanggat makover natin yung buong kumbaga circumference ng buong search area natin. Sabi ng kahit mga 2 lang may ma-recover sana na mabe-verify mo na talagang sabungero 'yon. Okay na 'yun PCG, lubhang mapanganib para sa... Kasi, di ba sobrang lawak ng Taal? Or, di ba may nirerentahan yung, yung pulis daw, di yung nakasangkot. Yung mismong yun, syempre, hindi mo naman masasabi na dito sa part lang na ito nagtatapon tubig yan Pwede kasing sa iba't sa mga technical divers, ang pagsisid sa ilalim ng lawa dahil malabo at maburak ito. Masusi po ang ginagamit nating mga search pattern and search strategy. Talaga, we always wanted to maximize na bawat baba po ng ating mga divers ay meron po tayong makikita as much as possible. Kasi, again, we are compromising the lives of our divers here. May hyperbaric doctor na tumitingin sa mga diver bago at pagkatapos nilang mag-dive. Dahil buhay ang nakataya sa bawat diving operation, naway mawala na nila mga espekulasyon ng tanim sako o tanim buto. That's normal, no? We cannot, sabi nga lang, we cannot please everyone. Basta kami yung inyong Philippine Coast Guard, katuwang yung Philippine National Police and the Department of Justice
tuloy-tuloy lang namin gagawin yung aming trabaho professionally, diligently, and properly as much as possible until such time that matapos namin yung area na i-search. Dismayado naman ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun sa ginagawang recovery. Apparently, based on the picture, sinabog nila yung contents, nilipat sa ibang sako. And, for you to do that at the scene, alanganin yun. Kasi, yung contents, lahat, pati yung sako mismo, dapat yan in-examine mabuti kasi you consider that as evidence. Dapat anya may forensic doctor din sa lugar. Welcome naman sa PCG ang mga ekspertong gustong tumulong. Pero paliwanag ng PCG, kapag may nakapa sa ilalim, ini-inform muna nila ang DOJ at SOCO kaugnay nito at kapag may go signal na, tsaka lang nila iaangat ang object. Agad din nila itong ito-turn over. Parang ang trabaho naman nun, ano? Oh, may nakapa. Okay na ba? Sa SOCO para matiyak na masusunod ang chain of custody ng mga ebidensya at walang malabag na lehitimong proseso. Ang NBI Forensic and Scientific Service sinabing wala pa silang natatanggap na sample mula sa mga na-recover sa Taal Lake. Oras na matukoy na buto ng tao nga ang mga nakita. Saka lang daw maaaring magsagawa ng DNA test sa mga buhay na kaanak ng mga missing sa Bungero. Ivan, kinumpirma naman ng PCG na darating na rito sa Taal Lake bukas yung kanilang remotely operated vehicle o ROV. Malaki yung maitutulong nito, Ivan, dahil may kapasidad ito na makita yung ilalim ng lawa ng hanggang 1,000 feet. At kapag may nakita raw itong suspicious object, ay dito na nila pwedeng pababain yung kanilang... para hindi... Ivan? Maraming salamat, Bon Aquino. Anyway, mga kamubayan ko, magandang salamat. Maraming salamat sa pagsubaybay. Yan lang po. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.